23 araw na lang, Pasko na. May parol na ba kayo sa inyong mga bahay? Kung wala pa, price check tayo mga kapuso kung magkano na yan. Sa unang balita, live ni Bam Alegre. Bam, magkano? Igan, good morning. Kumukuti-kutitap na mga parol, assorted sizes, assorted prices. Yan ang tatak ng Las Piñas tuwing Pasko. Tanyag ang Las Piñas para sa bamboo organ, pero hindi lang dito tampok ang kawayan. Sa lungsod na ito, dinarayo rin sa bahaging ito ng Diego Serra Avenue ang makukulay na parol na yari sa kawayan. Ito ang ikinabubuhay ng pamilya ni Jay Gallardo. Matagal na po, siguro po mga 50, 60 to 50 years. Mahalaga po sa amin kasi po ito po yung gantong pong season, bare months po, ito po yung talagang namin. Kasi po medyo okay naman po yung business na to. Ang ganitong mga puting parol na kung tawagin tala, 400 pesos ang isa. Maaari ring bumili ng isang set na maliliit at maningning na mga parol sa halagang 1,000 pesos. Meron ding mga ordinaryong parol na nasa 50 pesos at mga parol na mas masinsin ang disenyo sa halagang 60 pesos pataas. Pamorningan sa paggawa sina Lawrence Salen at kanyang mga kasama dahil dumadagsa na ang mga customized order ng mga parol sa kanila. Specialty nila ang mga parol na likha sa kapis. Depende sa size ang presyo nito. Ang small nasa 1,500 pesos hanggang 2,000 pesos. Medium 2,500 pesos hanggang 3,000 pesos at large 4,000 hanggang 6,000 pesos. Katulad ng ibang mga gumagawa ng parol dito sa Las Piñas, isa na rin itong talento na ipinamana sa kanya ng mga magulang niya. Yung sa hanap buhay ng pamilya ko na ganito, matagal na. Halos, parang family business na rin po. Natutunan ko yung paggagawa ng parol dahil sa magulang na parang tinuro at pinasok na rin sa amin. Igan, yung salitang parol ay nagmula sa Spanish word na farol, ibig sabihin ay lantern. At sa ating likuran, makikita ninyo mga sample ng mga handcrafted na mga parol na talagang pinagmamalaki ng Las Piñas. Ito ang unang balita mula rito sa Las Piñas. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Habang papalapit ang Pasko, may Christmas wishlist na ang ilang Pinoy. At live mula sa Marikina, may unang balita si EJ Gomez. EJ, ano bang nasa wishlist sa mga kababayan natin? Evan, good morning. Nako, marami nga tayong iniisip na bagay tuwing darating ang Pasko, no? Ano ang ihahanda? Ano ang ireregalo? At ang tanong naman natin ngayon sa mga kapuso natin, ano nga ba ang inyong Christmas wish? 11 taon na raw nagtitinda ng taho si Bok. Todo kayod siya araw-araw. Ngayong Pasko nga, wala raw siyang hiling kundi maitreat ang kanyang pamilya. Sana po maganda po yung araw ng Pasko namin. At sana makagala ng mga bata at makakain ng mga masarap. May ilan naman na humihiling na makasama ang pamilya sa Noche Buena, gaya ng nagtitinda sa karinderya na si Leona at jeepney driver na si Noel. Sana po makauwi po ako sa probinsya sa Ilocos Sur. Andito lang po ako sa Manila para po magtrabaho. Gusto ko pong makasama ang pamilya ko po sa Pasko. Sana makasama ko yung pamilya ko, mga kamag-anak ko na nasa Cavite at saka Negros para ang Pasko namin ay masaya. Excited naman ang 4th year nursing student na si Joanna to enter the professional world. Kaya ang wish niya... Ang wish ko po ngayong 2025 is makapasa po ngayong finals namin sa competency appraisal. Yay! May ilan naman na ang hiling ngayong Pasko, hindi lang pansarili, gaya ng Christmas wish ng may-ari ng tindahan na si Nanay Emeline at tricycle driver na si Victor. Ang wish ko, makakulong na bago magpasko yung mga sangkot sa mga korupsyon para hindi na kami binabaha. Pahirap sa tricycle yun eh. Ang gusto ko po sana, makita ng mga tao na managot talaga sila. Para makita po talaga na wala silang pinapanigan. Para maging masaya man lang sana po ang Pasko natin ngayon.
Ivan, no, yun nga yung mga hiling ng mga kapuso natin, halo-halo, may pansarili, pang personal, at may pang common good o greater good. At sana raw matupad nga yung kanilang hiling no ngayong Pasko. And speaking of, ramdam na dito sa Marikina City ang Pasko ngayong taon. Nako, pag gabi o madilim, no, punong-puno ng ilaw dito ng Christmas lights. At kahit na maliwanag, pakita yung iba't ibang rides dyan. Merong frisbee, kiddie roller coaster at itong Ferris wheel na pwedeng pasyalan ng mga kapuso natin dito sa amusement park sa Riverbank Center. At yan, ang unang balita mula po dito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Handa raw humarap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Pangulong Bongbong Marcos kung may ebidensya mag-uugnay sa kanya sa katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Patuloy naman ang paghahanap sa mga at-large pang akusado kabilang si Zaldico na pinaniniwalaang nasa Portugal na. May unang balita si Joseph Moro. Tuloy-tuloy ang paghahanap sa 7 pang at-large na inisyuhan na ng arrest warrant ng Sandigan Bayan kasama si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Interior Secretary, pinaniniwala ang nasa Portugal si Ko. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, hindi pa kanselado ang pasaporte ni Ko dahil wala pang court order para rito. Ang isang taga-DPWH nasa Israel naman daw. Ayon sa PNP-CIDG, may mga taga-Sunwest Corporation na nagpahayag na gusto nang sumuko. May back channel po na sa amin. Wala po silang personal na abogado and apparently parang napabayaan. So they're takot also. We're trying. Sa mga inilabas na video ni Ko, ilang beses din niyang inakusahan si Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos umano ng budget insertions. Sabi ngayon ng Malacanang handang humarap ang Pangulo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kung may ebidensya. Is the President willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues? Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Hinihingan pa namin ng pahayag ang ICI. Ila-livestream na ng ICI ang pagdinig sa kanilang social media page. Handa raw ang mga kongresista na magpa-livestream at hindi hihingi ng executive session sa ICI. Nauna nang sumulat si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na handa siyang tumistigo sa ICI. Hinahabol na rin ng pamahalaan ang assets o ari-arian ng mga sangkot sa anomalya. Sa Biyernes, muling ipapasubasta ang 4 na luxury vehicle na mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na hindi na ibenta nung nakaraang auction. Ibinaba na ang presyo ng mga ito. Ang Rolls-Royce mas mababa na ng halos 10 milyong piso. Kung hindi pa rin daw mabebenta ang mga luxury vehicle ng mga Diskaya, pwede raw itong ipa-direct offer o kaya naman ay sirain na lang. Condemnation or sirain na lang talaga yung mga vehicles. It's really an exercise of discretion on the part of the commissioner. No? In fact, we could have dispensed with the auction and went straight to the condemnation. Considering the state of our country, we are in need more of a budget. Sinimite ng CIDG sa ICI ang mga dagdag na dokumento kaugnay ng iniimbestigahang flood control projects. Binigyan din naman ni ICI Commissioner Rogelio Singson ang pagpapanagot sa mga sangkot. The demand is still very strong for people who are involved I'd like to see them achieved. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Ibinidi ni Vice President Sara Duterte ang unmodified opinion ng Commission on Audit sa Finance Statement ng Office of the Vice President noong 2024. Dati nang nilinaw ng COA na hindi rating o score ang unmodified opinion. May landing po na ang COA sa OVP kaugnay sa mababang paggamit ng pondo noong 2024. May unang balita si Marisol Abduraman. Nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity.
Ito ang ipinagmalaki ni Vice President Sara Duterte sa kanyang year-end report para sa 2025. Ibinida ng BC ang mga accomplishment ng kanyang mga programa, kabilang ang medical and burial assistance, disaster relief, rice program, magnegosyo today program at iba pang programa ng OVP. Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Sinabi na ng BICE ang kahalagahan ng pagkakaroon ng plano at iba pa, gayon din ang paglaban sa korupsyon para umunlad ang bayan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Sa COA audit sa Office of the Vice President para sa taong 2024, nakalagay nga na nagbigay ng unmodified opinion ng COA sa presentasyon ng finance statement ng OVP. Dati nang sinabi ng COA na ang ibig sabihin nito na sunod ang lahat ng alituntunin sa paghahanda ng financial statements. Pero nilinaw ng COA na ang audit opinion ay hindi dapat ituring na rating, score o grado na may lowest to highest. May mga pinuna nga ang COA sa 2024 audit report sa OVP. Isa na rito ang mababang fund utilization o paggamit ng pondo ng OVP. Mula raw kasi sa mahigit 89% na utilization rate ng 2022, bumaba ito sa mahigit 85% noong 2023 at lalo pang bumaba sa mahigit 73% noong nakaraang taon. Sa mahigit 2 billion pesos kasi na pondong pwede nilang gastusin, mahigit 1.5 billion lang ang nagamit noong 2024. Sabi sa ulat ng COA, dahil daw dito, maaaring maapektuhan ang epektibong paghahati ng programa at serbisyo ng OVP. Sumang-ayon naman daw ang OVP sa rekomendasyon ng COA na ayusin ang pagplano at pagpapatupad ng kanilang budget. May kakulangan din daw sa dokumentasyon ng distribution ng mga welfare goods na nagkakahalaga ng mahigit 110 million pesos. Hindi raw kasi nagsumiti ng beripikadong master list ng mga benepisyaryo, situation report at mission order. Ang situation report ay patunay na may nangyaring sakuna o kalamidad na basihan para naman sa mission order, habang ang master list ay basihan para sa paghahanda kung gaano karami ang mga welfare goods na ipamamahagi. Ayon sa COA, pumayag naman ng OVP na i-review ang kanilang policy manual para matiyak ang pagsusumite ng kumpletong dokumentasyon. Pinuna rin ng COA ang anilay kakulangan ng malinaw na alintuntunin at proseso sa pagtanggap ng mga donations in kind, inventory management at pagsusumite ng mga report ukol dito. Sabi ng COA, sumang-ayon din ang OVP na rebisahin ang mga alituntunin upang makasunod sa accounting rules and regulations. Sinita rin ng COA ang Magnegosyo Today o MTD program ng OVP. Layo ng MTD na magbigay ng cash grant upang magbigay ng puhunan sa negosyo sa mga kababaihan, kabataan, mga miyembro ng LGBTQ+ at iba pang sektor. Sabi ng COA, hindi raw nasuri ng DTI at PDIC ang feasibility at viability ng project proposals ng halos 140 na beneficiaries na nakakuha ng kabuuang mahigit 3.4 million pesos na pondo. Hindi rin daw nila binisita para i-monitor ang karamihan sa mga benepisyaryo. Nangako naman daw ang OVP na kanilang aayusin ang sistema ng pagsusuri sa project proposals pati na ang pagbisita sa mga benepisyaryo. Sinisikap naming makuha ang panig ng OVP sa mga obserbasyon ng COA. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, hihilingin po ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na mabisita siya ng kanyang pamilya sa araw ng Pasko. On the actual Christmas day itself, Boxing Day, these are official court holidays, so no visits unfortunately are allowed at all. However, we are going to try and change that. We will do our best to make sure that that happens, but unfortunately I can't be too optimistic, but we do our best. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel ni Duterte, hiling ng dating Pangulo na makasama niya ang kanyang pamilya sa espesyal na araw. Pero malaki raw ang posibilidad na magpapasko mag-isa ang dating Pangulo. Ipinagbabawal daw kasi ang bisita tuwing December 25 at 26. Noong Biyernes, ibinasura ng ICC Appeals Chamber
ang hiling na interim release ni Duterte na naharap sa kasong crimes against humanity. Ayon kay Kaufman, sa December 5 inaasahan lalabas ang medical results ni Duterte para malaman kung siya ay fit to stand trial. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.